Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong special bonus reading for middle of May 2025. Now, sentro po nito ay inyong kaperahan. So, now is the right time to talk about the frequency and energy of your money this time around, Capricorn. Kaya kung kayo po ay naglalaba ngayon o kaya nagluluto, gamitin niyo po akong background at pakinggan niyo po ang ating reading for today para sa inyong usaping pera at this time. So kunin niyo lang po yung mga resonate kayo ha, and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorn yun. Kaya talasan niyo po ang inyong intuition para makuha niyo po yung akmang-akmang message na kaloob sa inyo ng spirit guides niyo sa ating reading for today. Thank you po ulit sa mga hindi po nag-i-skip ng ads, saka po sa mga nagdo-donate. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po sa ating channel. Thank you again for all of your support and love po para sa akin at saka po sa channel natin. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayong mid-May sa usaping pera? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Chariot card. Ooh. In the area of what you want, you have the 10 of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the 7 of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Queen of Wands. In the area of your near future, meron kang 3 of Pentacles. Beautiful. In the area of your challenge, you have the Knight of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang King of Swords. Lovely. In the area of your divine advice, meron kang 8 of Cups. At ang outcome mo this time, Capricorn, in mid-May sa usaping pera, meron kang the Moon card. Interesting. Pag-usapan natin yan. But first, at the bottom of your deck, you have the Justice card. So ano daw yung mga bagay this time, Capricorn, na parang feeling mo, it's time for you to really reap what you sow. Parang ito yung mga bagay na pinagkait sa'yo before. Ngayon, parang kailangan mo ng aksyonan. Kailangan parang this time around, i-recognize mo na parang, okay, maybe this is my time. This is my time to na ipaglaban naman yung for me, because I'm hearing there's something in your past na parang unfair. Unfair yung treatment, unfair yung naging resulta, kaya ngayon parang gagawin mo yung lahat para masiguro na this time around, the result is rightfully mine. Ganyan. So kung meron ka bang dispute with other people sa usaping pera, I don't know, pero bigla ako nakakita ng tao na hinabla sa barangay because of utang-utang o mga bagay na hindi nabayaran, mga property o hiniram na hindi binalik, ganyan. So, meron ba kayong mga ka-dispute na ganyan sa barangay ninyo o sa community ninyo? Kaya ngayon parang si barangay ang nakikipag-mediate sa inyong dalawa. Probably may mga nangutang siguro sa iyo, o meron mga tao na kailangang ibigay pabalik sa iyo yung dapat sa iyo, ganyan. But for others, I'm seeing here may contract kang pipirmahan, Capricorn. This is something related to your job. Ngayon parang nakikita ko at saka na-visualize ko yung someone who is getting a parang papers, signed documents sa pinipirmahan because nandyan na yung go signal telling you that ikaw na Capricorn yung papasok o ikaw na yung qualified for a certain job at nangangailangan for you to travel or to go somewhere or to start somewhere ngayong May na ito, parang may gagawin ka and re-require ka talaga na to change your past or to change yung kinasanayan mo. Parang kailangan mo talagang i-pluck yung sarili mo and going there. So make sure na ikaw ay handa. Always always put your best foot forward. I'm hearing continue prioritizing the balance. Pag may bago kang sisimulan sa life mo, make sure that balance pa rin lahat sa buhay mo para mapanatili mo yung health mo and also patuloy kang gumulong sa buhay in a sense na lahat ng bagay at aspeto sa life mo ay nahahawakan mo pa rin without the struggle, okay? Make sure this time around, sumunod sa batas, Capricorn. That's what I'm hearing. Kung meron ka mang pipirmahan o gagawing transaction with other people sa usaping pera, make sure na ito ay pasok sa batas natin sa Pilipinas. Don't go anything under the table. Huwag kang papayag na pumunta sa mga utang o loan, mga loan sharks na gigipitin ka. So make sure na huwag kang kilalanin mo din yung mga agency at saka yung mga nag-aalok na mga pautang, loans, ganyan. Make sure na hindi ka gigipitin in the long run. Ngayon na pagkakataon para alimin ang katotohanan, find more information about a certain group or a certain endeavor na papasukin mo o magiging katransaction mo. Make sure na hindi ka ma-scam o hindi ka pupunta sa alanganing sitwasyon. Okay, Capricorn? Start na tayo sa yung center ng reading. You have the Chariot card. Chariot card is telling you to really push.
Ngayon, meron kang sisimulang bago, Capricorn. I don't know why I heard someone natanggap na talaga sa trabaho at babiyahin na. O kaya ikaw yung uri ng tao na nakalipat na from a certain job, ngayon handang-handa ka na to travel and land on another job. Parang kapareho lang naman ng industriya, pero magkaibang kumpanya at ikaw nasa moment ka ngayon na pag-a-adjust, merong fear in your heart na parang, paano ba? Ano ang abutan ko doon? Sana maayos yung mga katrabaho, maayos yung boss, maayos yung benefits. Sana magtagal ako ganun. Magtagal ako doon, ganyan. So ngayon, nandoon yung moment mo sa transition from getting that opportunity na pagkakapirahan. For others talaga, you're living something. You're living a place where nakasanayan mo and wala na doon yung mga bagay na dati mong ina-aspire. Ngayon parang handa ka nang sumugod pumunta sa mga bagong lugar and you are ready with this transition. You are ready to acquire new things. And I'm hearing naman protected ka naman ng spirit guides mo, especially with the constellations above. You're being protected, guided. Kaya ilaban mo yung dapat mo ilaban. Mag-ingat lang and always go by the law, Capricorn ha. Dahil ka mag-ingat doon kung saan ka pupunta o kung ano man itong gagawin mo na bagong endeavor sa buhay mo. Kung hindi mo po kayo aalis ng bansa, yung mga bago-bago sa life mo, bagong lugar, bagong negosyo o bagong trabaho, make sure na everything is well accounted for at ikaw ay talagang sumusunod sa batas, okay? The Chariot cards being clarified by nakabaliktad na Page of Pentacles. Ngayon, dahil nga you are going to another direction of your life, Capricorn, kaya kailangan ng iyong spirit guides ng kaakibat na mataimtim na focus, dedication, because with the nakabaliktad na Page of Pentacles, nakikita ko dito na parang sa sobrang hirap minsan, baka mawalan ka ng focus, panghinaan ka ng loob, bigla ka mag-stop. O kaya bigla kang tumigil, tapos hindi mo nagagawin. Parang magkakaroon ka ng hindi consistent na approach sa ginagawa mo ngayon. So make sure na kapag may dumarating na aberya, pag may dumarating na mga parang question sa'yo, mga tao na tumataas ang kilay sa'yo, make sure na hindi ka panghihinaan. Continue focusing on the bigger things, on your goal. I'm hearing prioritize this endeavor. Kung ano po itong bagay na gusto mo simulan at bagay na tatahakin mo, i-prioritize mo yan, put your all effort there. I'm also seeing na pag-aralan mo daw. May mga bagay kang kailangan pag-aralan. Like I said kanina, meron kang bagay na kailangan buhisiin with a sword here na mga truths about your new endeavor. Probably you lost doon o kaya yung mga do's and don'ts o kung paano ang transaction from employee and employer, ano yung mga bagay na kailangan mo pang isipin at alamin. Ito yung mga pagkakataon na kailangan mong gawin daw yun with a reverse Page of Pentacles. So, huwag ka daw pakampante na porque kapareho naman ng industriya, parang ay ganito naman ginagawa sa amin noon siguro ganoon din dito. Huwag ka daw mag-assume agad-agad, Capricorn, na ganoon din ang maging kalakaran. Maraming changes dyan, kaya make sure na busisiin mo bawat isa. Okay, Capricorn? In the area of what you want, ito ang talagang tinutumbok mo this time. Kaya lumalaban ka dito sa mga bagay na ito, especially with the travel here, na kaya ka abante na from one place to the other. Kaya meron ka nang iiwanan noon, parang ngayon bagong simula because nag-iisip ka ng malaking pagkakakitaan or opportunity para sa pamilya. Ngayon gusto mo siguro mag-ipon o kaya paaralin ng mga anak para makagraduate na ng college o kaya makaipon pambili ng bahay o kaya para pag nandun ka sa trabaho na yon, makabuo ka ng pera pang negosyo, sideline natin, tindahan, halimbawa, o kaya grocery, ganyan. So ngayon, mga iniisip mo yung pangmatagalan for family, for your future, for your pension, pag nag-retire ka na ganyan. So ito yung mga bagay na nasa isip mo this time. Yung talagang solid na iyo, hindi maagaw ni naman. Kaya nire-require ka ng spirit guides mo to really put your best foot forward. Ito yung uri ng pagkakataon sa'yo na huwag kang gagawa ng kahit anong magpapacomplicate o magpapahirap sa'yo sa trabaho na baka mawala yan in an instant. So make sure that you're very, very maingat, Capricorn, okay? Especially sa pagtaguyod mo sa trabaho na ito. Kasi for the future at saka pang matagalan and for your legacy ang iyong iniisip this time. The Ten of Pentacles being clarified by the Three of Cups. Yes, you're celebrating things now. Kasi ito talagang nilalaban mo at nakuha mong trabaho na ito, bagong simula. Alam mo na ito yung magbibigay sa inyo ng bagong simula at bagong buhay. Kaya sobrang saya mo and your family is celebrating with you, for you, kasi talagang malaking bagay ito. Parang this will change the direction of your family mula ngayon sa tinatrabaho mo na ito, the Chariot na ito na nilalakad mo. Parang ito yung bagay na alam mo na pag ito talaga solidified na at plakado na sa life mo, talagang nakatarak na sa lupa, ito yung trabaho ko for a very long time. Nakikita ko talaga na you're gonna be very, very happy. Yes, like ikatuparan na matagal na dirasal. Alam mo na
Ito yung pinag-uusapan nyo on dinner table, kapag nakain kayo, o kaya pag nanonood kayo ng TV, pinag-uusapan nyo ito, na ito, anak, kapag nakuha ko tong trabaho na to, okay, magiging okay ng kaperahan natin, mapapadala ko na kayo sa college, o kaya magkakaroon na tayo ng bahay na atin, makakapag-ipon na ako, ganyan. So, ito yung mga bagay na visualize nyo pa lang, talagang masaya na kayo, o kaya nakikita nyo na yung victory pag ito nakuha nyo. So, congratulations because nasa right direction ka, Capricorn, and you have a clear vision of what you truly want moving forward, okay? In the area of what you need, ito kailangan mo, Capricorn. 7 of Pentacles. Always evaluate things. I'm hearing na pag may mga si 7 of Pentacles kasi siya yung uri ng tao na nakatutok siya. Kaya siguro nakabaliktad sa atin ditong Page of Pentacles. You having the, yung parang nalilingat ka minsan. Yung parang, okay, nakatutok ako dito ngayon, baka mamaya magkaroon ka ng love life, mawalan ka na ng masyadong effort and energy sa tinatrabaho mong ito. Kaya make sure talaga i-prioritize mo tong ginagawa mo na ito, tong balak mong trabahuhin na ito. Dito ka daw mag-focus at hindi sa ibang bagay. So halimbawa, baka mamaya biglang merong mga friends ka dyan, mga iniimbitahan ka to party o kaya inuman, ganyan. So, nalilingat ka doon sa true purpose mo. Kaya make sure, like I said, with the 7 of Pentacles, paalala sa spirit guides mo in the area of what you need, focus. And always strive your very best. Continue working kasi alam ko nakikita mo naman 'di ba yung goal, yung end goal mo dito. At nakikita rin dito yung mga results na gusto mo makuha. Kaya this time around, focus, have patience in what you're building, on what you're developing, at makikita mo rin yung matamis sa bunga niyan. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi next week, pero matamis ang bunga kapag pinaghihirapan. At ganun ang alam ni 7 of Pentacles. He's willing to wait para makuha yung matamis sa bunga na yun at pagkatrabahuhan niya hanggat hindi pa niya nakukuha, okay? The 7 of Pentacles being clarified by the Knight of Wands. Ngayon, huwag ka daw magkaroon ng panghihina, Capricorn. Always keep that fire within you to fight, to go forward. Kahit matagal, kahit di pa nag-develop, kahit nakakapagod, kahit na feeling mo walang pinapatunguhan kasi on the face value, parang walang nangyayari, no? Walang paggalaw. Pero in reality, sa likod pala niyan, merong umaandar, hindi mo lang alam. So make sure na hindi ka pinanghinaan at hindi ka hindi nagkukulang o hindi sumasadsad yung effort mo kapag napapansin mo na walang nangyayari o kaya pag nahihirapan ka. Mas lalong galingan mo at ilaban mo kapag naghihirap ka o pag feeling mo walang development because kailangan mo i-double time ito to make sure that the outcome that you desire ay makuha mo. Tulad ni Knight of Wands, siya yung uri ng tao na hindi titigil to hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Walang kahit sino man na makasabi sa kanya na wag na yan, siya ilalaban niya yan. Kaya ikaw maghintay ka, ilaban mo yung gusto mo. Continue working on it hanggat sa lumabas yung desired na resulta. Okay, Capricorn? In the area of what's affecting your current energy, you have the Queen of Wands. Queen of Wands, this time around, magkaroon ka doon tiwala sa sarili. Especially sa nilalaban mo na ito, trabaho, pagsugod at pagpunta doon sa panibagong antas o status ng life mo sa iyong kaperahan. Make sure na magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo because pupunta ka kasi sa isang bagong industriya o bagong trabaho. I'm seeing talaga you're traveling You're going somewhere. Pwedeng kalapit lang to na opisina o kaya sa kabilang kanto lang to na bagong trabaho. Basta you are relocating, you're going from one place to the other. Pwedeng abroad din. And yung pupuntahan mo doon, dadatnan mo, probably may mga tao na mas magaling sa'yo doon, mas masigasig, meron ng favoritism doon with coworkers and employer, ganyan. So, para meron na silang nabuong camaraderie and work dynamics, ika nga. So, ikaw, bago ka doon, you're gonna fit in, diba? So, mahihirapan ka sa transition. Pero ang kailangan mo doon laging tandaan is to have your self-esteem, self-confidence, and trust to yourself. You are beautiful, you are attractive, you are capable, you deserve to be there, ganyan. So, ngayon, yun daw lagi mo isipin at yun daw lagi mo ipaalala sa sarili mo na the position that you are now, I deserve mo yan. At yan ay para sa'yo. Kaya nobody in that circle, in that group, can question you. Lagi mo yung iisipin. And always, like I said here, put your best foot forward. Kung ano yung laging magaling ka, kung ano yung parang laging best effort mo ilabas mo. So that people will recognize kung ano yung range mo, kung gaano ka kagaling, at kung gaano yung talent and skills mo na nakuha mo yung trabaho ngayon because of those talent, because of those skills, diba? So, ipatunayan mo daw yung kaya mo. Always be the best version of yourself and you can do it because nakikita ko dito na ikaw naman yung uri ng tao na wag mo daw pakinggan yung outside noise. Love yourself, promote yourself, i-hype mo yung sarili mo and everything will be fine.
The Queen of Wands being clarified by the Page of Wands. Yes, excitement. Magkaroon ka doon ng excitement, magkaroon ka ng enthusiasm within you na kaya ko to, okay to, wala ko dapat problemahin. Huwag mo masyadong seryosohin. Kapag may dumating na problema, okay lang yan, kaya yan. Make sure na hindi ka pinanghinaan, hindi ka natatakot, at hindi ka urong-sulong, Capricorn, because this ingredient, itong excitement, enthusiasm, partneran mo parang self-confidence, self-esteem, walang magiging problema. Kaya diretso ka sa pag-abot ng mga pangarap at goals mo, okay? Especially in the near future, magkakaroon ka na ng parang settlement, yung parang, yung parang pagdating ng near future, yung makaka-relax ka na, settled ka na, kilala ka na nila, komportable ka na sa company ng mga taong yon. I'm seeing hospital, parang nurse ka doon, tapos mga bagong nurse ito, then magiging harmonious na relationship nyo, kinikilala ka na nila, medyo friends na kayo, wala nang power tripping dyan, you're being recognized, hindi ka na nahihiya mag-advise, hindi ka na rin nahihiya magbigay ng opinion o magbigay ng idea. Ngayon, vina-value nila yung boses mo at ganun ka rin sa kanila. So, you're gonna land on a job in the near future na okay na. Settled ka na. And you're now finding your place. Naka-fit in ka na. Parang ikaw yung missing puzzle at fit ka sa puzzle na yon. And you are working with them, collaborating with them, and having a harmonious relationship with your workmates on that new industry, on that new job. Congratulations, Capricorn. I'm also seeing here na parang sa bagong trabaho na ito, mas pina-prioritize ka at mas vina-value ka dito kaysa sa dati. Parang ngayon, mas respectful sila. Pag may opinion ka, pinapakinggan ka nila, pinapahalagahan ka nila, hindi ka nila siya na-shutdown, hindi ka nila, at saka vina-validate nila o pinapahalagahan nila yung mga bagay na nire-raise mo, at that you are part of the team, at nararamdaman mo yung appreciation nila sa'yo. Ano? Ang gandang area nito in your near future. The Three of Pentacles being clarified by the Temperance card. Yes, harmony, peace. Yes, nakita ko talaga yung parang okay na lahat. Noong una siguro may hihirapan ka mag-adjust kasi nga sila, friends sila, kakilala na sila doon, may sarili na silang rules, alam nila yung sistema, ikaw yung bago, kaya ikaw talaga yung magiging someone talaga mag-a-adjust. Pero nakita ko in the near future, okay na ang lahat. Peaceful, harmonious, magandang samahan, and everybody is on a team talaga. Team kayo and you are working together, okay? In the area for challenge this time, Capricorn, mid-May, you have Knight of Pentacles. Challenge sa'yo yung parang action. Yeah, dahil maraming nakita ko dito talaga may alinlangan, may takot, may inhibitions, merong totoo ba to? Akin ba talaga to? So ngayon, si Knight of Pentacles telling you, action na lang ang kailangan mo. You are prepared, you're okay, you are actually, parang long overdue na to para sa'yo, di ba? Parang this time around, gagawin ko na, lalakad na ako. Pero kaakibat daw nito, Capricorn, sa action ay paghahanda. Always be 5 steps ahead of everybody. Lalo na sa mga gagawin mo. Pag-aralan mo daw, busisiin mo para walang madiskarel. Para walang mag-arise na complication in the near future. Make sure na every step ay pinag-aaralan mo. Lalo pat nasa bago kang energy, bagong industriya o bagong lugar na gagawin mo. Ngayon, magkaroon ka na mas conscious sa'yo yung pagpaplano at pag-effort na mas husayan o kaya busisiin, tama kaya to o hindi, ito ba yung right approach ko o hindi. Ngayon, talagang maging maingat ka sa mga bawat steps mo, okay? The Knight of Pentacles being clarified by nakabaliktad, not King of Wands. Yes, magkaroon ka daw ng clear vision of what you want in the future. Huwag ka daw matakot to try something new o kaya gamitin mo yung gamitin mo yung na-experience mo in the past bilang guideline sa parang, okay, naranasan ko na to before sa past job ko, ay hindi ko to gagawin this time, hindi uubra tong plano na ito, mali to, babaguhin ko. O kaya, ay, nung sinabi ko to kay boss before sa past job, iba naging interpretation niya, ay iba pala yung approach na gagawin ko this time para hindi maulit yung nangyari before. So, si King of Wands is a person who uses yung past niya bilang guidelines para sa gagawin niya ngayon hindi na maulit yung mga mistakes and the hardships niya and heartaches niya from the past. Magkaroon ka ng conscious effort to be reassessment, may reassessment in your part, at saka magkaroon ka ng lakas ng loob. Parang this time around, don't face things with so much fear, at saka maniwala ka daw sa visions na binuo mo sa isip mo na ito yung gusto mong tahakin, ito yung gusto mong gawin, okay? Fight for your visions. Fight for how you think things should be, okay? In the area of your fortune, you have the King of Swords. Fortune, in a sense na ngayon, magkakaroon ka ng kalinawan
with the King of Swords, parang magkakaroon ka ng right decision or kasi before parang dahil nga may maraming kang takot o kaba o hindi sure. Ngayon, parang sinasabi sa yung spirit guides, magkakaroon ka ng isang desisyon this time na siguradong sigurado ka sa outcome at paninindigan mo. Magkakaroon ka ng idea o kaya strategy na talagang garantisado sa puso mo na, okay to, kaya ko to. I can manage, I can do this. And ito magiging actionan mo to eh. I'm seeing a very active Capricorn na parang you're on your best element this time. Na parang love na love mo yung magiging bagong trabaho mo. Yung mga tao sa paligid, your boss is commending you kasi parang sigasig mo. Magaling ka sa decision making. Kapag may problema, actionan mo agad. Alam mo kung paano tutumbukin. Alam mo kung paano aayusin. So, I'm seeing talaga a very, very productive Capricorn and I'm very, very sure na magiging matalino ka dito. Parang ang talas ng isip mo this time. And you're also the person na sasabihin mo kung ano yung opinion mo and you're unapologetic sa bagay na yun. Na parang ito yung nararamdaman ko, ito yung feeling ko, tama sabihin ko. Parang ganon. So ngayon parang you'll be very, very confident Capricorn. Nakuha mo talaga tong in the area of what's affecting your current energy. May embody mo na to in the near future and congratulations, eto yun. Makakatulong to sa'yo moving forward because sigurado ka, sure ka sa nararamdaman mo, sure ka sa atake mo, sure ka sa goal mo, and mag-reflect yan sa aura mo and people gonna see, ay, galing ni Capricorn na. Ito to sa mga best employee natin, halimbawa. So, you're gonna gain respect, you're gonna gain appreciation from everybody. Basta ito ang embody mo this time, okay? The King of Swords being clarified by the Eight of Swords. Yes, makakawala ka na sa mga kumakadena sa isip mo. Na parang feeling mo ito lang yung option, ito lang yung dapat kong gawin. Pero kapag ito hindi gumana, wala na. Takot ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pero with the King of Swords, binibigyan ka ni Spirit Guides mo ng katalinuhan this time na kapag merong isang option o isang solution ang hindi gumana, madali ka makakahanap ng ibang option. Madali ka makakahanap ng diskarte para makawala dyan sa problema na yan o sa mga dapat ayusin sa trabaho o sa kaperahan mo ngayon para magkakaroon ka talaga ng matalas na isip at makakawala ka na sa mindset na parang feeling mo stuck ka, na wala kang magagawa, na walang solusyon. Makakawala ka na doon. Every problem that arises, makakahanap ka agad ng diskarte at solusyon sa mga yan because wise ka na, matalino ka na this time. Kasi nga ginagamit mo yung mga past experiences mo, ina-applyan mo yun sa bago mong ginagawa kaya madali mo mahanap at ma-pinpoint kung ano dapat ayusin at kung ano dapat atake sa mga ginagawa mo. Okay? In the area of your divine advice, you have the Eight of Cups. Eight of Cups is telling you, I don't know why, I'm telling you, don't give up easily. Capricorn, that is a message. Don't give up easily. Ikaw siguro uri ng tao na parang, okay, ginawa ko na lahat, okay na to, kaya ko to. Pero kapag may nangyari, bibitaw ka. That's what I'm hearing. So make sure this time around na alamin mo daw muna kung gaano ka-importante yung bagay na ginagawa mo this time before you make a decision to move away or go away. Ngayon parang Spirit guides are telling you if you really want this, if you really want to have a wonderful outcome from this, especially with the Ten of Pentacles. I'm seeing here na kung gaano kahalaga ang ginagawa mo at nag-aasikasuhan mo this time, huwag mo daw sukuan. Huwag mo daw agad iiwan o kaya maghahanap ka ng way para makawala dito. Baka maghanap ka agad ng ibang paraan o ibang detour o ibang distraction dahil gusto mo kumawala pansamantala. Pero baka maka-apekto yun sa outcome ng tinatrabaho mo, especially naghihintay ka dito ng result, hindi ba? So make sure na wag aalis basta-basta, wag mong tap out, face the problems, face the work agad-agad, wag mo ipagpabukas, ask for help kung kailangan pero wag na wag kang tatalikod at susuko, okay? The Eight of Cups being clarified by the Queen of Wands. Yes, kaya mo to. Have the confidence to really fight for the things at hindi ka agad aalis, hindi ka agad parang mag-quit sa isang bagay. Ngayon papasok ka sa bagong industriya, patunayan mo sa kanila na gusto mo talaga to, seryoso ka, that you are a player, that you are a team player, you are a potential team leader, that you are, talagang deserving mo yung lugar na yan o yung posisyon na yan. So have the confidence. And I'm hearing naman na you have what it takes eh. Kailangan lang talaga ng paninindigan at saka dedication in your part. Lagi mo iisipin tong area of what you want. Ten of Pentacles. This is for a good future. For your future. Kaya, go na. Gawin mo na. At wag kang, alam yun, wag kang panghinaan ng loob. For others, I'm seeing here na very, very tinatawag ako ng message na kalimutan mo na yung bagay na iiwanan mo. Especially kung aalis ka from one job to the other. Kalimutan mo na totally. Turn your back. Huwag ka na lumingon.
It's time for you to really find new way, a new life, a new portal, a new energy. I-close mo na daw yung chapter na nakaraan. Now, ito ang panahon para sa'yo na magsimula ulit. Okay? Hanggat bumabalik ka dun sa past, hindi mo ma-acquire yung total energy of change or entering a new era of your life. Okay? Make sure na kalimutan yung past at putulin na yung ugnayan mo doon para magkaroon ng bagong energy. Okay? Ang yung outcome na pagganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. Ito yung mga money oracle messages na dagdag kaalaman sa iyong kaperahan this time, Capricorn. Una-una, we have savings. You always need to put something off for a bad day. Create savings for the future. Paalala sa'yo, mag-ipon daw, magtabi, magsubi ng pera para magamit mo sa emergency. Okay? Maganda na yung sigurado at para may madudukot ka anytime na kailanganin mo. Okay? Yung outcome. Another message, you have foresight. Pay attention to things that are important to ensure wealth. Be farsighted and alert. Oh, tama-tama dito. Magkaroon ka daw talaga ng five steps ahead sa mga pinaplano mo para maging handa ka sa lahat ng bagay. Magkaroon ka doon ng vision of the future, magkaroon ka ng importansya doon sa mga bagay na pinapahalagaan mo, especially sa kaperahan mo ngayon. So parang ikaw talaga yung maging grand planner ka, especially with the Knight of Pentacles. So parang isip, plano, siguraduhin na 5 steps ahead ka para alam mo agad ang gagawin ko sakaling magkaroon ng aberya. Okay? Another message, you have shedding, reducing losses, elimination, and completing a new metamorphosis. Time to set higher goals. Like I said, may iwanan ka talaga at papunta ka na dun sa higher level ng buhay mo. Bagong trabaho, bagong buhay, may magandang benefits, may magandang sweldo, mabait ang mga boss, pinapahalagahan ka, and you are having this growth. Talagang nag-grow ka din, hindi lang kapirahan mo, kundi yung skills mo din at saka yung iyong experiences sa trabaho. Another message, you have new beginning. Like I said, di ba? Nasa new beginning ka talaga ng buhay mo. Lilipat ka talaga. Tamang sinabi ko kanina. You will start a new job and life. Clean sweep over. Hit the reset button. Ito talaga yung panahon para magsimula. Kaya walk away ka na from the past. Especially sa paalala sa yung spirit guides mo. Walk away from the past. Huwag ka na lumingon. Putulin mo na yun because you are, like I said, shedding. Talagang nililinis mo yung energy mo from a past experience. Okay? Another message. You have gift. You will discover new talents that will lead to new opportunities. Use opportunities that arise. Like I said kanina, dahil sa bagong lugar ka, bagong opportunity, ipakita mo talaga na kaya mo and that you are deserving of that position. Kakaroon ka ng magandang mga opportunities na mag-arise from that. That is the gift given to you. Okay? Itong area na kailangan pag-focus on this time, mid-May, you have service. I feel good when I can help others. Like I said here, talagang ginagawa mo to para sa pamilya, nakikita mo yung future para sa pamilya mo, kaya kumakayod ka this time. So ngayon, lagi mo doon alalahanin para kanino ang ginagawa mo, para kanino yung pagkatrabahuhan mo, para kanino yung sinasakripisyo mo, para kanino mo yan ginagawa araw-araw. At pagkakaroon ka ng fuel within you to really fight and go. Kasi alam mo yung para kanino mo siya binibigay. Okay? Ang yung outcome this week, mid-May, Capricorn, you have the Moon card. Ngayon, sinasabi ng spirit guides mo na mapapatunayan mo kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, especially with a service. Para kanino, para saan, ano yung importansya. Kaya kahit gaano kahirap ang nilalakaran with the Moon card, gaano kahirap yung daan na yun patungo sa buwan na yun, patungo sa bundok na yun, kakayanin mo at gagawin mo because na-appreciate mo na God is doing this for me to be strong, para palakasin ako, patibayan ako, para kapag nakuha mo na yung goal mo, and ma-appreciate mo din, magiging grateful ka sa makukuha mo. This is God telling you to palawakin ang isip mo. Sometimes there are things in your life na hindi mo naiintindihan, malabo ang direksyon, feeling mo ano ba nangyayari, kina-question mo na sarili mo, kina-question mo na rin ang Diyos, kina-question mo yung path, bakit ba ito ginawa ko, bakit ba ito yung pinuntahan ko, bakit ba ito yung naging desisyon ko sa buhay ngayon. Papakita sa iyo ni God that the right answers will be given to you at the right time, telling you na, kaya pala pinagdaanan ko to, itong hirap na to, kaya pala dito ko dinala ni God because ito yung magandang bungang bigay niya sa akin. So, kung ano man ang magiging answers to the secrets of the life na bigay sa iyo ng Moon, it will be given to you at the right time. Okay? The Moon cards being clarified by the Fool card. Wow! This new adventure, yung mga bagay na hindi mo alam, bagay na hindi mo sure, pero binibigyan ka ni God ng opportunity na take the jump.
Take the risk. It's worth it. Para sa to, para sa kinabukasan mo to. Lahat ng pinagkait sa'yo in the past, babalik sa'yo. The harmony na matagal mong inaasam, yung peace, harmony, maayos sa buhay, matiwasay na buhay, makukuha mo yan if you just trust the process, trust me, trust yourself, trust your skills, at lagi kang ma-excite sa mga pagbabago sa buhay mo. Huwag ka matakot, laban, sugod, take the risk, enjoy the new possibilities and new beginning. With the full card, kapareho siya. You have the new beginning here, bagong simula. Kaya huwag kang matakot yakapin ang mga pagbabago because that will lead you to a harmonious life in the near future. Wow, Capricorn, that is your mid-May pera reading. Sa po kayo nakarate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.